Okay, so hello class. We will be continuing our discussion for our subject developmental psychology. So kahapon, nagtumigil tayo dun sa late adulthood, which is 65 years old and over. So in development, meron tayong kino-consider na apat na ages of life. We have the first age, second age, third age, and the fourth age. So as you can see on the slide, kapag sinabi nating first age, ito yung childhood and teenage years or tinatawag nating adolescence. So typically, it is from birth up to 13 or 12 years old. Or I mean 19 years old kasi teenage years nga. So kapag sa second age naman, ito na yung pumapasok na yung tawag dito, yung prime of adulthood. So nag-i-start na siya from the age of 20 years old hanggang 59 years old bago siya pumasok ng senior citizen. So dito nabibilang na yung kayo, papasok na kayo dito sa second age. Sa third age naman, dito na pumapasok yung mga nasa late adulthood. Yan. Or somehow middle adulthood to late adulthood stage between the ages of 60 to 79 years old. And the fourth age, 65 years old and over, kung itatapat natin siya sa developmental stage by Erickson, this is from 80 years old and older. Okay. We have three developmental patterns of aging. So, dito, ito yung tatlong paraan kung paano nag-age ang isang tao. So, sa normal aging, most people follow this pattern. So, um, mas they do well, kumbaga, kapag reach nila up to late 50s or early 60s. So, parang ito yung pinaka, ang tawag dito, paano ko ba explain? Ito yung pinaka peak nila, kumbaga. So, from siguro hanggang 63, 64, 65, yan. Yan na yung last hurrah, kumbaga. And then, unti-unting magdi-decline yung ano nila, pag-age nila, or yung physical ability nila. Unti-unti silang manghihina, yan. So, sa pathological aging naman, some people, they decline more quickly kaysa sa average dahil sa health problems. So, for example, yung Alzheimer's, ganyan, or meron silang chronic disease. Ano ba example ng mga chronic disease? Like cancer, liver disease, ano pa ba, unmanageable diabetes, mga ganyan. So, imbis na nandun sila sa normal aging, dahil nga din sa lifestyle nila, mas mabilis nagdi-decline yung, lalo na kung unhealthy lifestyle ang ginagawa nila, pumapasok sila dito sa pathological aging na silang, mas mabilis na mag-decline yung health nila. Sa successful aging naman class, so some people, they stay healthy and active longer and mas mabagal yung pag-decline nila. So dito pumapasok yung mga centenarian natin. So pangalan nito, si Apo Wang Ud, nandito siya sa successful aging kasi pumapalo na yung age niya ng 100 years old. So yung pag-decline ng katawan niya is slower than the people na nasa pathological aging. So, aging isn't the same for everyone plus. So, some people age more healthy than others. So, kayo, mga bata pa kayo, please practice healthy lifestyle. Lalo na hindi naman tayo bumabata lahat. Next is the conceptions of age. So, ano yung mga different ways to think about our age? Una, we have the chronological age. So, sa chronological age, how old are you in years? So, kung kayo, tinanong ko kahapon, nasa mga age kayo ng 18, 19, yun yung chronological age nyo. Pag biological age naman, how healthy your body is compared to others your age. So, sa biological age, this is yung capacity ng organ mo. Okay pa ba? Hindi na healthy? Kasi 'di ba ngayon may mga napapanood ako sa news na
yung kidneys nila, meron na silang chronic obstructive, ano yan? I mean, yung chronic kidney disease, CKD. 20 years old pa lang, pero yung kidneys nila is pang age na ng matatanda. So, kung i-base natin siya sa biological age, nandoon na siya sa pang matatanda na age, yung vital organ capacity niya. Psychological age naman, ito yung how well you adapt to change and keep learning. Okay? Ang sinasabi lang niyan is, gaano ka ba ka-flexible na matuto? Gusto mo pa bang matuto o ayaw mo na? Gusto mo pa bang mag-explore sa ibang bagay or ayaw mo na? It also involves yung ating emotional control. Sa social age naman, ano yung ine-expect sa'yo based on your age? For example, retirement. Yan. Ano pa ba? Retirement. Saglit. So, another example is, ine-expect mo ang isang teenager na mag-mature na siya kahit hindi pa niya kaya mag-decide yung mabibigat na decisions. Yun yung isang example ng social age. So, it is important na just because you're a certain age in years or for the chronological, hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-act or feel a certain way. For example, meron kasi yung mga tinatawag na tao na matured silang mag-isip at an early age. So, parang nai-relate ko yung sarili ko dito. Kasi, siguro dahil mas maaga akong na-expose sa kahirapan, gaano kahirap ang buhay. So, at the age of 16, instead na ini-enjoy ko pa yung college life ko, yung socialization ko with friends, hindi ko siya na-enjoy. Kasi at the age of 16, I started working sa Jollibee as a cashier. Ayan. So, parang naisip ko, kaya siguro hindi rin ako masyadong nakikihalubilo at hindi naman sa wala akong friends. Iilan lang ang friends ko kasi parang minsan hindi ko gusto yung point of view ng isang tao, lalo na kapag hindi niya na-value yung mga important matters, hindi niya alam paano i-prioritize yung mga bagay-bagay. Yun. Let's continue. Okay, so ano yung mga influences sa ating development as a human? So, ano yung mga nakaka-apekto on how we develop? We have the individual differences, heredity, environment, and maturation. Okay? So, sa individual differences, of course, everyone is unique, everyone is different. So, meron tayong kanya-kanyang unique path. Choice mo yun kung ito ang iti-take mo munang path or ito muna. Okay, so before ako nag-take ng board exam, sabi ko, ano ba unahin ko? Mag-take ako ng board exam or mag-LPT muna ako? So, inuna ko ang psychometrician licensure examination. So, depende kasi yan. Depende sa sitwasyon mo, depende sa, depende sa kakayahan mo na ipiliin yung isang path na gusto mong tahakin. Okay, we have two influences actually, nature versus nurture. So, sa nature, ito yung sa genes. Yung mga traits, yung mga characteristics na ipinanganak ka, na meron ka, nakuha mo sa mga magulang mo, that is considered nature. Okay? Kapag environment naman, it is called nurture. Ito yung mga influences na environment, everything around you, yung family, yung mga experiences mo. Okay, so sa maturation, ito yung mga natural changes na nangyayari sa'yo habang lumalaki ka. Hindi naman pwede 18 years old ka pero pa nag-iisip ka para kang grade 1. Balik ka na lang sa grade 1, mga ganon. So isipin nyo siya na think of it like this. So you're in the center and sa paligid mo may iba't ibang layers na mag-i-impluwensya sa'yo kung paano ka lalaki at paano ka magbabago. Okay? So, meron tayong tinatawag na yung theory ni Bronfenbrenner. Wait lang double check ko yung notes ko. Okay, so sa
theory ni Yuri Bronfenbrenner, meron siyang tinatawag na ecological systems theory. So, nandun ka sa gitna ay napapalibutan ka ng iba't ibang influences. Like for example, yung family, socioeconomic status, and culture. So, as we go along with our subject, may explain ko ano yung theory ni Bronfenbrenner. So, sa family structures, ito yung pinaka-closest layer. So, for babies, it's usually their family. So, di ba may dalawang klase tayo ng family structure? We have the nuclear and extended. So, sa extended, kasama mo na doon yung mga lola, lolo, auntie, uncle, pinsan. So, sa nuclear naman, two-generational. Pwede, yung nanay, first generation sila, nanay and tatay, first generation. Second generation is mga anak. So, kumbaga, ito yung simple family lang, single household. Sa neighborhood naman, wait lang neighborhood. We also have yung neighborhood, community, and society. So, ito yung mas malawak na layer na pwede maka-affect sa family. 'Di ba kasi paglabas mo ng bahay, may expose ka na sa mga kapitbahay na marites. Ayan. So, nakaka-influence ang neighborhood or community sa atin kasi yun yung isa din sa ways kung paano tayo matututo, paano tayo mag-grow. Kasi 'di ba nabanggit ko nga kahapon na no man is an island. Hindi ka magiging a better version of yourself kung hindi ka makikipag-socialize. Okay? So, sa socio-economic status or tinatawag nating SES, ito yung gaano ka ba kayaman, gaano ka ba kahirap. Sorry sa mahirap. Sorry for the word, pero ganun nga kasi ang reality. So, dito naapektuhan yung mga iba't ibang opportunities na pwede nating makuha. Okay, kung sa palagay nyo, bakit ang isang tao is naghihirap? Sa palagay nyo ba, kasalanan ba yun ng mga magulang nila? Actually, ako naniniwala ko na hindi kasalanan ng mga magulang ko kung bakit late akong nakagraduate, bakit maaga akong nagkaanak. Kasi choice ko yun. Parang siguro hindi ako nag-isip ng maayos, kaya maaga akong nanganak. Ganun. And pinili kong magtrabaho ng maaga kasi iniisip ko yung mga kapatid ko. Ayan. So, hindi kasalanan ng kahit na sino kung mayaman ka or mahirap ka. It is your choice kung bakit ganyan ang pamumuhay ng isang tao ngayon. So, after socio-economic status, we have the culture. So, sa culture, yan. So, sa culture, ito yung way of life ng ating grupo. Kanino tayo nabibilang? Kasama dyan yung ating mga paniniwala, yung mga customs, traditions, language, and etc. Meron tayong tinatawag na cross-cultural studies wherein we are comparing different cultures para makita natin kung ano ang parehas at ano ang iba. So, sa cultural and social dimensions, we consider yung ethnicity. Ano nga ba yung ethnicity? Ito yung cultural background, yung nationality, yung religion, and language na sinishare natin. So, sa ethnic group, ang ethnic group, ito yung mga tao who share a culture, who share ancestry and language. Ang ethnic loss naman, ito yung we are assuming everyone in an ethnic group na parehas, which is hindi naman talaga totoo. Hindi pare-parehas ang mga ethnicity ng tao. Ang race naman, ito yung social category na kung saan nagbabase tayo sa physical traits. Hindi siya biological, pero nakakaapekto siya kung papaano tinatrato ang isang tao. Example ng race is mga Black Americans, mga ganyan. Ano po, Filipino Americans. Okay? Ethnicity, ang example niyan yung mga Igorot, mga Eta, Bangsamoro, mga ganon. Under race, we have the intersectionality. So, sa intersectionality, ito yung different parts of your identity, yung race, yung gender, etc. na pinag-combine para makagawa ka ng advantages and disadvantages. Sa Black Lives Matter, okay,
If you are familiar with Black Lives Matter, this is about violence. Movement siya para tapusin na ang violence against black people. Bigyan ko kayo ng konting overview sa Black Lives Matter. So, sa Black Lives Matter class, nag-start yan noong year 2013, wherein merong isang Black American na brutally and physically ng isang pulis. So dito nag-umpisa yung Black Lives Matter para i-end na yung violence. Walang ganun. Dapat every people are treated equally regardless of their ethnicity, regardless of their race and gender. Yeah. Pag gender naman, ito yung of course, yung biological sex mo, babae ka ba or lalaki. So ngayon, we respect LGBTQIA+. So, L, lesbian, G, gay, B, bisexual, T, transgender, Q, queer, I, intersex, and A is asexual. Yung plus is meron pang mga ibang klase ng gender. So, transgender, we are identifying as a different gender kaysa doon sa na-assign sa atin at birth. We have also the social policy wherein yung government natin, they take actions to help people. And also, historical context, it is the time period where we live in. Okay. Dito na tayo, yung dalawang klase ng influences. We have the normative and non-normative influences. So, sa normative, ito yung mga bagay na nakakaapekto sa mga tao in a similar way. Kumbaga norms. Ito yung normal. Ito yung um, laging nangyayari sa tao. So, under normative influences, we have the age-graded or the normative age-graded influences. So, ito yung mga bagay na nangyayari at a certain age. Like, for example, puberty or starting school. Pag normally history-graded influences naman, ito yung mga bagay na nakakaapekto sa buong generation. Ano yung mga historical events like World War II, World War I, COVID-19, yan, history-graded influences. Sa non-normative, wait lang. Sa normative history graded, meron tayong tinatawag na historical generation wherein ang mga tao, they live through a major event sa isang pangyayari sa buhay nila. So ako, ang historical generation ko is COVID-19. Kasama ako doon. Pag sinabi naman nating cohort, so yung mga tao, they are born around the same time. Example niyan is mga millennials, mga Gen Z, mga ganon. Kasi iisa yung time nila. Kumbaga, di ba pag sinabi natin generation, parang meron lang silang range. Yon, cohort. They are only part of a historical generation kung na-experience din nila yung major event together. So, tayo, regardless of age, basta buhay ka nung time ng COVID-19, you are part of the cohort. So, sa non-normative influences naman, ito yung mga unusual na bagay na nangyayari sa isang tao lang, specific people. So, ito yung mga bagay na hindi talaga nangyayari sa lahat. And they can change people's lives. So, example, ng non-normative, namatay ang parents, nanalo sa loto, ano pa ba, mas pinipili na gawin ng isang bagay na unusual, like, mas maagang manganganak or mas late manganak, mga ganun. Kasi nga parang siguro kinoconsider nila yung sitwasyon nila sa buhay. So, our lives, they are shaped by things na nangyayari sa lahat. So, ito yung mga bagay na nangyayari sa isang henerasyon, it is unique, and it happens to us, to everyone, every individual. Okay. So, bigyan ko pa kayo ng another example no, ng normative age-graded influences. So, yung mag-i-start ka ng kinder, na you go through puberty, mga ganyan.
you experience menopause, and also retiring from work. Kapag normative, history graded naman, binigyan ko kayo na example kanina, yung COVID-19. History kasi sa buhay mo at one period of your life, naranasan mo ang pandemic, di ka lumabas ng bahay, mga ganyan. So, noon naman, meron yung Spanish flu o hindi ka nakasama doon sa history graded influences kasi ang Spanish flu nangyari ng year 1900s. Also, yung invention of internet o kasama din ako dyan, history graded. Sinoon wala pang AI, yung mga yan, history graded yung mga yan. Okay, sa non-normative influences, ikaw lang ang nanalo sa loto, hindi lahat. So, specific person lang, ikaw lang mag-isa or na-experience ng isang tao masunugan, nagkasakit, nag-migrate sa Canada or sa US, kinasal ka ng teenager ka pa lang, mga ganyan. Non-normative. So, next we have the imprinting. So, pag sinabi nating imprinting, imagine nyo to, yung mga duck. Pag napisa siya, kung sino yung una niyang nakita, yun na yung nakikita niyang nanay. So, dito, itong duck na to, napisa siya, ang nakita niya is tao. So, i-consider niya na yan as nanay or tatay niya, as parent niya. Instantly, nagpo-form ng bond ang duck doon sa tao or bagay na nakita niya. So, yun yung imprinting. May strong bond agad. So, kapag itong duck, binigay mo siya sa totoong nanay niya, hindi ganon nakalakas yung bond. Kasi hindi ikaw ang nasilayan ko pag gising ko. Parang ganon. Sa critical period naman, ito yung specific time na kung saan dapat may mangyari for normal development. Kasi kung hindi nangyari yung pangyayari na yon during that time, merong possibility na ang development niya is hindi okay. Merong mali and hindi siya magiging fixable. Example, kung ang isang baby hindi siya nakakuha ng nutrition during the critical period of their life, baby, pwede siyang pwede magkaroon ng complications. Siyempre, hindi mo na siya pinadede. Paano siya makakakuha ng nutrients? Mga ganon, critical period. Ang sensitive period naman, ito yung time na kung saan ang isang tao, especially, they are ready to learn certain things. Sensitive period. Para siyang window of opportunity. So, hindi siya kasing strict ng critical period, pero pag hindi mo siya na-miss mo yung opportunity na yon, it might be harder to learn that skill later. Example, matanda. Hindi siya nakapag-aral. Binigyan mo siya ng laptop. Paano niya gagawin yun? Hindi naman appropriate yung age niya to learn a laptop. Kumbaga, mabagal na yung pick up niya kasi matanda na siya. So, dapat, pag matututong mag-computer, ano yung pinaka-sensitive period? During teenage years kasi mas mabilis ang learning or cognitive skills nila. Okay. So, lifestyle development approach, bago ko ituloy yan, remember that timing is very important. So, may mga bagay na nangyayari at specific times for normal development. Meron ding mga bagay na mas madali na lang matutunan during certain periods. Also, iba't iba ang mga tao kung paano nila maa-adapt easily yung mga environmental events. Okay. So, we have 8 big ideas about lifelong development. Una, we have development is lifelong. So, in development, it happens from birth to death. So, kada stage, it matters and it builds on the last. Example, kung ano yung natutunan mo sa school, it affects your career choices later. Kung nag-psych ka, tapos pagka-graduate, saan ka napunta? Sa clinic ng dentist, which is dapat hindi ka naman doon. Or pwede din na
Kapag nag-graduate ka ng psych, gusto mong mag-pre-law parang si Attorney Michael Aquino, kailangan mo mag-take ng Bachelor of Laws. So, kailangan mo na namang matuto, kailangan mo na namang mag-aral since psychology is a pre-law course. Development is multidimensional, so it involves our body, our mind, and our relationships. So, example niyan is pag-exercise. So, tumutulong siya sa ating physical health, sa ating mental sharpness, and also social life. Development is also multidirectional. So, we gain some things and we lose some things as we age. So, yung memory natin, it might get worse as we age, but we can gain wisdom from experience. Totoo yun. Experience is the best teacher, sabi nga nila. So, number 4, we have development is about biology and culture, but their importance changes. So, may cultural shift, kumbaga. Ito yung genes natin and our environment, they both shape us into a better person. Pero yung influence nila, it shifts over time. Kasi 'di ba ang culture nagbabago 'yan. Ang katawan natin nagbabago 'yan. So, meron siyang big shift kung paano tayo made-develop as a person. So, as a baby, our biology is very important. But as we go older, yung culture natin, yung experiences natin, meron siyang mas malaking impact sa atin. Ay, nasan na? Lang ah. Okay. So, basta tuloy nyo lang yan, 5, 6, 7, 8. So, number 5, we have development is resource allocation, wherein we choose how to spend our time, our money, our energy, and kodigo ko, yan. Ulitin ko lang, so, development, meron tayong resource allocation kasi we invest sa ating time, sa ating money, sa ating energy for growth, for our maintenance, for our recovery. For example, pwede nating magamit ang ating time para gumamit ng bagong skill, para i-maintain yung health natin, and mas mag-cope tayo. So, development shows plasticity wherein we can learn new things. Ito yung sinasabi ko na after mong mag-Bachelor of Science in Psychology, pwede kang mag-Masters. May mga bagay na matututunan ka na hindi mo pa natututunan nung bachelors ka. And also, it changed our life at any age. So, we can go back to school in our 50s or we can start a new hobby or bahala ka kung after mo bang mag-graduate, mag-kukan ka pa ba, Bachelor of Laws or whatsoever. Yan. Or mag-take ka ba ng NMAT for medicine. Yan. History and culture matter. So, ito yung time and place na tinitirhan natin that can possibly shape our possibly shape to who we wanted to become. Example, growing up during pandemic or a specific culture, it will affect our values and our beliefs. So, naniniwala ba kayo na it takes a village to raise a child? Actually, totoo. Kasi, ito na yung multidisciplinary. Kasi, hindi ka nga pwedeng lumaki ng mag-isa mo lang. Kailangan lagi kang may kasama to guide you, to give you information, to, ano pa ba, to enjoy life, yon. So, understanding development, it requires knowledge sa iba't ibang fields. Yung psychology, biology, and sociology. Ayan. So, that ends our discussion for Chapter 1 ng DevPsych. And I'll see you next week, class. Bye-bye!